Bago natin simulan ang chapter na ito, nais ko munang humingi ng paumanhin sa lahat. Simula sa susunod na next week, lilipat na po tayo sa bago nating channel. Sa mga solid subscriber natin dito, pwede na po kayo mag-subscribe sa Bentot Manuel Recap. At Boss Den Recap, noon po natin ipagpapatuloy ang mga recap natin simula next week o susunod pang week. Ihahanda lang po natin ang channel para kahit papaano ay makahabol na monetize agad yun. Nasa comment section ang link. Maraming salamat. Nagtaka si Director Wang Yang nang sabihin ni Principal Li Chengdao na may isang kahanga-hangang bata ang lumitaw sa Jiangnan Province ngayong taon kaya naitanong ni Director Wang Yang kung paano nito nalaman ang tungkol doon. Iniabot ni Principal Li Chengdao ang isang papel habang sinasabing hindi niya may iwasang malaman kahit pa man gustuhin niya kaya tignan daw niya ito. Gulat na gulat si Director Wang Yang nang mabasa ang mga pangalan ng mga Grandmaster na sina Lin Biexing, Wang Qingshan, Qin Tianlai, Jiang Lin, at iba pa dahil kung iisipin ay higit sa 100 Grandmaster ang sabay-sabay na nagrekomenda sa bida para sa kanilang paaralan. Bago pa man siya makapagtanong ay nanindig ang balahibo niya sa gulat nang sabihan siya ni Principal Li Chengdao na bago sila magtungo sa Star City ay samahan muna niya itong pumatay ng mga tao. Pinagpapawisan sa takot na nagtanong si Director Wang Yang kung sino na naman ang nakagawa ng kasalanan sa kanya at hiniling na iiwan na lang sa kanila ang paggawa nito dahil hindi na kailangang kumilos ng personal ng principal. Ngunit sa isip niya ay pinagdarasal niyang sana ay huwag na gumawa ng kaguluhan ang kanilang principal. Pinakalma naman siya ni Principal Li Chengdao at hinawakan sa magkabilang balikat at sinabing huwag siyang mag-alala dahil ang papatayin nila ngayon ay ang mga hayop na demonic cult. Ayon sa kanyang intel ay may isang stronghold ang demon cult malapit sa Modo na nagpaplanong pumatay ng mga henyong tao at ang bida ang kauna-unahang nakalistang target ng mga ito. Agad na inanyayahan ni Director Wang Yang ang principal na magtungo na sila roon dahil kung pakikipaglaban sa mga demonic cult ang gagawin ay wala itong problema. Ngunit bigla siyang napatingin sa kamay ng principal nang hawakan siya nito ng mahigpit at di nagtagal ay mabilis silang lumipad palabas ng gusali dahilan upang mapasigaw sa pagkabigla si Director Wang Yang. Humiling siya kung pwede bang magbigay muna ito ng babala bago sila umalis dahil halos mamatay na raw siya sa takot. Samantala, sa 50 kilometro sa silangan ng Modo, sa loob ng isang madilim na kuweba sa Changping Forest ay nagpupulong ang mga miyembro ng culto kung saan ipinapalim ng kanilang leader na mula sa Jiangnan Province ay malaki ang posibilidad na papasok ang bida sa Modo Martial Arts University. Kinakailangan nila itong harangan at patayin sa daan ayon sa utos ng Celestial God Race. Sinabi ng Celestial God Race na kapag napatay nila ang bida ay bibigyan sila ng Divine Blood at magbabagong anyo sila bilang mga tunay na miyembro ng Celestial God Race. Natuwa ang mga miyembro sa kanilang narinig ngunit pinaalalahanan sila ng kanilang leader na kung hindi nila mapatay ang bida ay mabuti pang siguruhing hiwain na lang nila ang sarili nilang lalamunan dahil silang lahat ay mga Tier 7 Grandmaster. Agad na tumayo ang lahat at sumang-ayon sa utos at pinagsigawan ang kamatayan ng bida. Samantala sa labas, habang nakalutang sa himpapawid sina Principal Li Chengdao at Director Wang Yang, ipinaalam ni Principal Li Chengdao na narito na sila sa lugar. Nagtaka naman si Director Wang Yang dahil sa dami ng mga matatarik na bundok na naroon at tinanong si Principal Li Chengdao kung saan sa mga ito nagtatago ang mga demonic cultists. Sumagot si Principal Li Chengdao na hindi niya alam at dahil doon ay nagpasya si Director Wang Yang na bumaba para halugugin ang lugar. Ngunit pinigilan siya ni Principal Li Chengdao at sinabing hindi na kailangang magpagod at siguraduhin na lang ni Director Wang Yang na nakarecord ng maganda ang video dahil gagamitin nila ang footage na ito para sa promotional video ng Modo Martial Arts University ngayong taon. Agad namang natuwa si Director Wang Yang sa ideyang iyon at sumunod. Ilang saglit lang ay itinaas ni Principal Li Chengdao ang kanyang kamay at sa isang pagkumpas pa ibaba ay bumuo siya ng isang nakakatakot na pulang replika ng napakalaking kamay sa kalangitan na mabilis na bumubulusok pa ibaba. Nang tumama ito sa kagubatan ay nagdulot ito ng isang napakalakas na yanig at shockwave na dumagundong sa paligid dahilan upang masira ang kuwebang pinagtatagwan ng mga demonic cult kung saan nagtaka sila at nagtanong kung ano ang nangyayari. Dahil sa biglaang pangyayaring iyon ay nalibing ng buhay ang mga miyembro ng kulto sa ilalim ng lupa. Nang unti-unting humuhupa ang usok sa kagubatan ay napalunok ng laway si Director Wang Yang sa nasaksihan.
Sa tuwing nakikita niyang kumikilos ang principal ay nakakaramdam siya ng kawalan ng kapangyarihan, na para bang isang martial practitioner na humaharap sa isang immortal na sobrang nakakatakot. Samantala, sa bahay ng bida, nagreklamo ang kanyang tiyahin na halos mapudpad na ang pinto nila sa kaka-rating ng mga tao, at idinagdag pa ng kanyang tiyuhin na ikatlong batch na ito ng mga taong nagbibigay ng regalo na halos wala na silang mapaglagyan. Ngunit biglang lumapit ang tiyahin sa kanya na nagpapakita ng mga litrato ng mga babae na anak ng malalaking pamilya. Tinatanong siya nito kung may nagustuhan ba siya sa mga ito at kung gusto ba niyang mag-set ng date para sa isang blind date. Pinigilan naman iyon ng bida at sinabing hindi niya iyon kailangan dahil bata pa siya at gusto pa lang niyang mag-focus sa cultivation, kaya sa ngayon ay hindi pa niya gustong maghanap ng kasintahan. Sinang-ayunan naman siya ng kanyang tiyuhin dahil alam nitong hindi nagmamadali ang kanilang munting anak, ngunit inasar pa rin siya nito na pagpunta niya sa Modo ay makakahanap siya roon ng dalagita mula sa isang malaking pamilya para maging asawa dahil mas maganda raw iyon kaysa sa mga babae sa Star City. Pilit na napangiti ang bida sa ideyang iyon at pagkatapos ay nagpaalam na siya sa kanyang tiyuhin at tiyahin na babalik muna siya sa kanyang kwarto para mag-cultivate at tawagin na lang siya kapag hapunan na. Sinabi ng tiyo sa kanyang asawa na tingnan daw nito dahil naihiya ang kanilang munting anak, kaya nagalit ang kanyang tiyahin at sinabihan itong matandang loko. Pagpasok ng bida sa kanyang kwarto, umupo siya sa kama at sinuri ang kanyang status window kung saan ang kasalukuyan niyang martial value ay sapat na para i-upgrade ang kanyang spirit patungo sa tier 3, kaya sinimulan niya itong dagdagan. Sa bawat pagdagdag ng kanyang puntos ng spirit ay lumulutang siya sa hangin, gayon din ang mga ibang bagay sa kanyang paligid. Hindi nagtagal nang idilat niya ang kanyang mga mata na nagliliwanag ay agad niyang ginamit ang kanyang weapon condensation arc kung saan bumuo siya ng isang enerhiyang kalasag. Agad siyang naghanda upang suntukin ito at nagbitaw ng napakalakas na suntok na naging dahilan upang mabutas ang kalasag at hindi nagtagal ay nagdurog-durog ito. Napangiti ang bida dahil naharangan ng kalasag na iyon ang 30% ng kanyang kapangyarihan, at ang suntok na iyon ay sapat na para pumatay ng middle stage tier 3 na mabangis na halimaw. Mula ngayon, kahit pa mapaligiran siya ng grupo ng mga tier 3 martial practitioner ay kaya niya na ang mga itong harapin ng madali. Pagkatapos ay napagpasyahan niyang gamitin ang lahat ng natitirang martial value para i-upgrade ang kanyang overload body. Habang tumataas ang porsyento ng kanyang overload body ay lumalaki ang kanyang kalamnan habang naglalabas ng matinding enerhiya, at hindi nagtagal ay umabot na ito sa 36%. Napagtanto niyang ang kanyang overload body ay sobrang lakas, kahit pure physical strength lang ang pag-uusapan, dahil ang buong lakas ng suntok mula sa kanya ngayon ay siguradong kayang pumatay ng tier 4 na martial practitioner. Natigil ang kanyang ginagawa nang biglang may kumatok sa kanyang kwarto at inanyayahan siya ng kanyang tiyahin na oras na para kumain, kaya sumagot siyang susunod na agad siya. Kinaumagahan, biglang nagising ang bida dahil sa tunog ng kanyang telepono at nagtaka siya kung sino ang tumatawag sa kanya ng ganoon kaaga. Pupungas-pangas pa siyang sumagot sa tawag, at sa kabilang linya ay narinig niya ang boses ni Principal Li Chengsha na takot na tinatawag ang kanyang pangalan at humihingi ng tulong. Pinamamadali niya itong pumunta sa eskwelahan upang iligtas siya dahil sa mga oras na iyon ay takot siyang nagtatago sa ilalim ng isang lamesa at ang buong opisina niya ay wasak na. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.